Ang topic natin ngayon sa video na ito ay patungkol po sa Bixan SP Injectable Vitamin B Complex plus Liver Extract with Folic Acid. Ano nga ba ang maitutulong nito sa ating mga alagang baboy? Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ako po si Dodong Villaran Farm, ang magbabahagi na naman ngayon sa inyong lahat ng magandang kaalaman tungkol po sa Bixan SP Injectable Vitamin B Complex plus Liver Extract with Folic Acid. Ano nga po ba ang kahalagahan nito para sa mga alaga nating baboy? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po at pindutin ang bell ring button para updated ka sa tuwing may bago akong uploads. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Dodong Villaran Farm. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Bago tayo ulit magpatuloy, disclaimer, ang ibang mga impormasyon dito sa video na ito ay base lang po sa pagsasaliksik at ang ibang impormasyon naman ay base lang din po sa aking mga karanasan dito sa aking backyard piggery mga ka-farmers. Ayon sa pag-aaral, pamilyar siguro tayo sa kahalagahan ng iba't ibang B vitamins para sa katawan ng tao. Ang mga vitamins na parte ng grupong ito ay may kanya-kanyang benefits na siyang tumutulong sa pagpapabuti ng ating resistensya. Pero para sa mga hindi pa nagkakaalam dyan, ang B vitamins ay makakatulong rin ng husto sa pagpapalaki at pagpapalakas ng ating mga alagang baboy. Aalamin po natin ang mga B vitamins or vitamin B complex benefits para sa baboy, lalo na ang vitamin B12 at kung paano natin ito gagamitin or ibibigay sa ating mga alagang baboy ang mahalagang bitaminang ito. Ano ang magagawa ng vitamin B12 para sa baboy? Ayon sa mga eksperto, importante ang vitamin B12 para sa mga alagang baboy dahil kailangan ito sa paggawa ng iba't ibang enzymes sa katawan. Ang mga enzymes ay tumutulong sa maraming metabolic functions sa katawan ng mga alagang baboy para palakasin sila ng husto. Ang vitamin B12 ay kinakailangan rin ng kanilang katawan para gumawa ng red blood cells. Nagagawa nila ito kasama ang iba pang nutrients katulad ng folic acid, iron at iba pa. Ano ang folic acid? Ang folic acid ay isang grupo o pangkat ng bitamina B at sintetikong anyo ng folate. Isang bitamina na kailangan ng isang katawan upang makagawa ng malulusog sa pulang selula ng dugo at suportahan ang tamang paglaki ng selula. Ano naman ang iron? Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan para sa paggawa ng hemoglobin, ang protina na nagdadala ng oxygen sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay may malaking papel sa pagdaloy ng oxygen sa katawan. At tandaan natin na ang kakulangan sa iron ay maaaring magdudulot ng anemia. Ang pagdagdag ng vitamin B12 ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Base sa resulta, ang mga baboy na nabigyan ng vitamin B12 sa kanilang pagkain o kahit paman sa pagturok o pag-inject sa kanilang katawan ng nasabing vitamin B12 ay nakakatulong sa pagdagdag ng timbang o ang tinatawag na weight gain at nakakatulong din na mas magana silang kumain. Kapag kulang sa bitaminang ito, ang mga baboy ay maaari nilang maranasan ang vitamin B12 deficiency. Ang mga baboy na may ganitong deficiency ay kadalasang anemic. Mahalagang maagapan kaagad ang vitamin B12 deficiency dahil pwede itong magdulot ng problema o ng mga problema tulad ng mababang growth rate, hindi pagkain ng ideal na amount or ang tinatawag na low intake, magaspang na balahibo, hirap sa pagtayo o paggalaw o incoordination or problema at problema sa panganganak o reproductive failure. Importanteng makukuha o maangkin ng mga baboy ang mga vitamins na ito. Bukod sa vitamin B12, importanteng makukuha
o maangkin ng mga alagang baboy ang mga vitamins na ito. Bukod sa vitamin B12, kailangan din ng mga baboy ang iba pang mga vitamins na tutulong sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan at pagpapalakas ng katawan. Makukuha ang mga vitamins at nutrients na ito sa mga pagkain at supplements na inirekomenda para sa mga baboy. Ilan sa iba pang mga mahalagang bitamina para sa mga baboy ay ang mga sumusunod. Una, vitamin A. Ang vitamin A, kailangan ito para sa pagpapalinaw ng paningin, paggawa ng tisyo at pagpapadami o reproduksyon. Pangalawa, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin or niacin, at vitamin B5, pantothenic acid. Ang mga vitamins na ito ay mahalagang bahagi ng enzymes na tumutulong sa pag-metabolize ng proteins, carbohydrates, at fats sa katawan ng alagang baboy. Pangatlo, vitamin D. Tumutulong ang vitamin D bilang isang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Para malaman kung paano maibibigay ang mga vitamins at nutrients na ito sa mga alagang baboy, maaaring kumonsulta sa isang brand pig technician o sa isang veterinaryo. Sila ang pwedeng gumabay sa ating lahat para sa tamang paggamit at i-double check na lang din ang dosage and administration na nakalagay sa buti o lagayan. Bigyan ang mga alaga ng vitamin B12 supplement na ito. Para siguradong may sapat na vitamin B12 ang ating mga alagang baboy, bigyan natin sila ng Bixan SP. Ang Bixan SP ang kaisa-isang injectable vitamin B complex supplement na merong Resistensya Gana formula. Ang Resistensya Gana formula na ito ay mayroong vitamin B12, liver extract at folic acid na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan at gana pagdating sa kanilang pagkain. Pati na rin sa pagpapabilis ng paglaki ng mga alagang baboy. Ano ang ibig sabihin ng liver extract? Okay, para sa mga baguhan po ito at para sa ating lahat na hindi pa ho nakakaalam nito. Ano ang ibig sabihin ng liver extract? Ayon sa pag-aaral, ang liver extract ay isang suplemento sa pangkalusugan ng mga hayop na naglalaman ng mga tamang nutrients at mga vitamin. Ang liver extract ay naglalaman din ng mga vital na nutrients tulad ng amino acids, mineral at vitamin na mahalaga sa kalusugan ng mga alagang baboy. Ito ang ideal na vitamin B12 supplement dosage para sa mga alagang baboy. Para sa suckling stage, turukan natin sila ng tig 1 ml per head sa ika 10 days old at gagawin ulit ang pag-inject sa kanila sa ika 25 days old. Para po sa starter stage, turukan natin sila ng tig 3 ml sa ika day 60 or 2 months old. Ganon din po sa grower to finisher stage, 3 ml per head. Sows or para sa mga sows or gelts, no, sa mga baboy inahin o sa mga dumalagang baboy. Before breeding and after farrowing sa mga inahin. Before breeding and after farrowing, turukan sila ng tig 5 ml per head. Para naman po sa mga boar o barako, every month din, no? Every month daw natin tuturukan ang mga yan ng tig 5 ml per head. Mahalagang paalala, sa panahon ng stress at sa recovery sa sakit ng baboy, turukan sila ng tig 1.5 ml per head depende sa edad o stage ng baboy. Ulitin ko po, mahalagang paalala, sa panahon ng stress at recovery sa sakit ng baboy, turukan sila ng tig 1.5 ml per head depende sa stage ng baboy. Ang Bixan SP vitamin B complex plus liver extract with folic acid ay solusyon for IM or intramuscular injection. Para po sa mga baguhan, ang ibig sabihin ng IM or intramuscular injection, ibig sabihin nito, the needle that connected to the syringe should go or should meet into the muscle. Ang karayom daw ay dapat umabot talaga sa laman o muscle ng alagang hayop bago natin i-release ang vitamin na ito. Okay? So ayan mga ka-farmers, bago tayo magtapos sa video na ito, gusto ko lang pong bigyan ng munting paglilinaw sa mga kababayan ko dyan na meron pong alagang manok. Meron kasing Bixan SP, ito po ang inahawakan ko ngayon, pakita mo nga sa camera. Ayan.
Ito po ay para sa baboy talaga. At dagdag idea din po, pwede din po ito sa aso. Sa baka pwede rin. Then meron din kasing ano guys, para sa manok yung nakalagay dito, Bigsan XP, no, letter X tsaka P. Bigsan XP, yun po ay para sa manok mga ka-farmers, no. So wag tayong malito, ang Bigsan SP para sa baboy, ang para sa manok Bigsan XP. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lang pong idagdag po ang munting impormasyon regarding po sa akin pong gagamitin na karayom at ang sirens po dito lang sa aking mga biik. Dito sa akin pong lagayan ng feeds po, ayan. So hinanda ko dito ang aking vitamin B complex na Bigsan SP. Tabi natin. Then dito guys, merong karayom. Pinipresent ko to sa inyo ngayon mga ka-farmers dahil nga po para malaman ng mga beginners dyan ang idea na ito. Meron akong hinanda na karayom na mahahaba. Ito po ay 17G, meron ding 18G, meron ding mga 19G, 20G, 21G, pero magkakaiba yung taba o kapayatan ng mismong karayom. So ito ay mahaba, 1 inch po ito, mahaba. Samantala yung iba, maiikli. Meron pong 17G, meron din po ditong 18G, no, 20G, meron pang 19G, meron ding 21G. 1/2 inch po, maikli siya. Nubo ba? Kung sa Cebuano pa, nubo o maikli. So based po sa edad ng aking mga baboy po, ayan, yung mga biik ko ayan, sila po ay pwede kong gamitan nitong 20G, 18G, 16G, 17G na 1/2 inch po mga kababayan. Okay? Yan po ang akin pong dapat gamitin. Ayaw kong gamitan sila ng mahahabang karayom dahil mga biik pa sila. Mostly po ang mahabang karayom itong 1 inch po na length po ay pang inahin po talaga. Okay? Yan po ang akin pong ginagamit. Bago ko makalimutan, ang magandang mensahe na ito ay hatid po sa atin ng UNACO or Univet Nutrition and Animal Healthcare Company. Maraming salamat po UNACO. Shoutout po kinakabayang Lourdes Villaran watching from Cotabato, Violeta Talan, Faruing Pin Elevated, Hanford de San Jose from Caloya Antique, Nestor Henyoso, Morgia at sa Morgia family watching from Maribohok, Bohol, at sa inyong lahat viewers, shoutout po sa inyo. Ako po si Dodong Villaran Farm ang patuloy pong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pagpanood sa video na ito. Happy farming po sa ating lahat. God bless po. See you next time and peace out everyone. Bye-bye!